Junjun! May tukibok! Come on! Enough na! Pag nagre-raise na ako ng voice, alam niya na yan na hindi na tama yung ginagawa niya. Okay, that's it. High five. Great job. Pagpag. Oh, easy na. So this is how I clean the house every day, Ade. Wow, very helpful ang Tuki. Mas nag-e-enjoy siyang naglalaro. Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Magluluto tayo ng breakfast ngayon. Magpapasalamat ako sa netizen na nagbigay sa akin ng Delimundo garlic and chili corned beef. Sana hindi masyadong maanghang para makain ni Ijun. Lalagyan ko to ng patatas. And si Ina nag-request ng cream soup. So, ito na yung pinaka-breakfast namin. Mag-start na tayo to netizens. Slow morning to, alam nyo ba? Nakabakasyon kami ng mga bata eh. So, hindi ko kailangan magmadali. 2 pirasong patatas lang, Karina, no? Ako personally, gusto ko yung pure corned beef lang. Ayoko nung may ibang halo. But since the kids are going to eat, maglalagay ako ng patatas. Tsaka gusto kong luto ng corned beef yung dry. Kayo ba? Meron kasing iba medyo may sabaw-sabaw eh. Mahal ko ba kayo to netizens? Oo. Oo. Corny. Sorry naman. Pahaba na lang. Para hindi na matrabaho. Okay ba na pahaba to? Parang pa-cubes dapat yung ano, diba? Kayo, ano yung typical breakfast na hinahanda nyo para sa pamilya nyo? Maganda na rin ako ng sibuyas. Mag-saute na tayo ng bawang sibuyas. Siyempre, kailangan natin ng mantika. Lagay na tayo ng sibuyas. And then garlic. Lagay na natin ang patatas. Then, Delimundo, garlic and chili corned beef. Delimundo, baka naman. Ayan, bango. Handa na ang corned beef. Ready to serve na. Lutuin ko na din yung cream of mushroom. Pwede na tayong maglagay ng egg. Ayan, parsley. Handa ng soup. Check ko kung ano, luto na yung patatas. Sarap. Uy, sarap. Ay, maanghang-anghang nga. Nag-scramble eggs ako kahapon. May natira pa. Papainit ko lang. Ito yun. Nilagyan ko to ng cheese. This is the cream of mushroom soup. Ito ang aking corned beef. Yung itlog. Tapos, Kim, plain rice kami kasi malasa ang main dish. Ayan, kain tayo. I allow the kids na i-enjoy yung mahabang tulog sa umaga. Bagong gising si Ina. Dalaga na ayaw magpakita ng I woke up like this. Si Tuki wala nang reklamo sa pagkain. Kahit palaging hindi masarap.
The kids are going to help me with the household chores. Gumawa ako ng kamote Q kagabi. Ito yun. Sarap. Gusto ito ni Ina. Bago na yung cellphone niya. Yung iPhone Pro. iPhone Pro yan. Kasi, sabihin ko sana iPhone Pro Max. Pro lang pala. Hindi siya sanay sa iPhone kasi palaging Samsung ang gamit namin. Kinakapa niya pa. Ako na maghuhugas. Magva-vacuum and mop ng floor ang iuutos ko sa mga bata. Turuan kong magsaing si Ijo. Si Ina walang problema sa kusina kasi marunong siya. Okay, thank you Lord. Dahil ang paghuhugas ng mga pinagkainan namin. Household chore together with the kids today. Hopefully walang magreklamo. Mamaya pa naman yung pasok nila sa academy. Kaya, how do you spend your school break together with your kids? Palagi ba kayo sa shopping mall? May schedule ba kayo ng mga activities nyo together? Kapag medyo malalaki na ang kids, mas gusto nilang makipag-bonding sa barkada nila, no? Unlike kapag mga maliliit pa, puro mommy and daddy yan. Wala silang ibang gusto, attention lang nating mga magulang. Okay, thank you Lord. Natapos din. Shinijun! May tukimok! What? Come on. I'll teach you how to cook rice. Put 4 cups here. Here. 2. Count. You have to count. 3. Okay. Why do I always cook 4 cups, baby? 1 cup for you, for me, for Appa and Nuna. All in all, 4 cups for our family. Okay, and then you have to... What? Too big? Yes, too big. Ang gulo natin, anak. Nagsasaing lang tayo. Okay. Okay, enjoy. Oh. Ulit, water. Hugasan ang bigas. Hugasan. Hugas. Wash. Enough na! Okay, pag nagre-raise na ako ng voice, alam niya na yan, na hindi na tama yung ginagawa niya. Nagagalit din ako sa mga bata, lalo na kapag hindi tama yung mga actions nila. Isa pa. Ijo na, careful. Rinse the whisk. Chonchoni. Carefully. Okay, done. 500 ml. 500. Okay. Okay, enough. Okay na. There's a hole in here. Find the hole. Okay. Twist it. Yes, it's already locked. You have to turn it on. There's a button here. Okay. And then we're going to cook banh mi, white rice. Okay, that's it. High five. Great job. Okay. Okay. Ay go. So, after magsaing ni Ijun, magba-vacuum na siya. Okay. Okay. Pagpag. You called it pagpag. Oh! Easy na.
sinasabi pag maglilinis, after linisin, kailangan ibalik agad sa pwesto. Okay, tulungan ko si Ijun so we can do the cleaning together. Okay, para maganda, dapat pantay ang spacing. Pabait-baitang ka. Ang ingay ng nagtuturo no? May iiritahin tinuturuan. Fast learner naman ng mga kids. Okay. This time yung room niya. Napagod na. Ani! May pakagat labi pa yan. Oy! Tingnan. Ay, kuya. Tapos na mag-vacuum si Ijun, mag-mop na ng floor si Ina. Medyo masama pakiramdam niya. Naglilinis din sila sa school. Kaya marunong naman sila. Lalaban ng basahan. Okay. So this is how I clean the house every day, Ate. Like I vacuum, I mop the floor, I do the dishes, I fold clothes. May dalaw kasi si Ina. Wash your hands. Wow, very helpful ang tuki. Very good naman ang tuki mo ka. Magtutupi na lang si Ina. Mas nag-e-enjoy siyang naglalaro. Ayan, oh. At least tumutulong. Carry na yan. Okay, Hariso. Tinaman niya. Move the rug! Oh. Oh! Oh! So, instead na mainis tayo habang tinuturuan ng mga anak natin kasi hinaharot, hindi siniseryoso yung mga ginagawa nila, enjoy nyo na lang ang kakulitan nila. Oh, ayan, oh, 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 ay! Oy! What? What? Wow! Oh! Sige, maharot ka eh. O, mami din maharot. So, ako na magtutuloy. Madami naman natulong si Ijun. Thank you, Ate! So, don't forget to say thank you pag nakatulong ang mga kids. Tapusin ko lang ang pagmamap ng floor. Si Ina nagpo-fold pa rin. Maayos yan. Marunong siya magtupi.
Done ang household chores together with Ina and Ijun. Walang nagreklamo sa kanilang dalawa. So, thank you, Lord. Natupi na ni Ina yung mga kailangang tupiin, pero may mga naiwan pa. Din-dryer ko to eh. Kailangan ko tong i-iron kasi kusot-kusot. Pati mga panyo. Ako na ang magpa-plancha. Dito ko na gagawin sa kama. Kasi ang aming kabayo ay pang sahig. I think kailangan ko bumili yung mataas na kabayo. Kabayo talaga yun. Kabayo naman ang tawag sa atin, di ba? Share ko lang sa inyo yung naging conversation namin ni Ina about her good friend. Nag-open up siya sa akin. Sabi niya, Mommy, anong dapat kong gawin kung yung close friend ko may ginagawa na hindi ako in favor? Tapos sabi niya, nafe-feel niya na gusto niya nang umiwas. Kasi hindi na siya natutuwa dun sa actions ng close friend niya. Sabi ko sa kanya, you have to tell her the truth na bilang matalik na kaibigan, parang hindi maganda yung mga ginagawa niya. Sabihin mo directly sa kanya. Ina is 1 year older. So, Onni ang tawag kay Ina. So, you have to be honest. Sabi ko, as a sister or as a friend, kung tinuturing mo talagang kaibigan or kapatid, sasabihin mo yung totoo sa kanya. And hindi mo kailangang magsabi sa mga ibang tao. Directly mong sabihin dun sa kaibigan mo. Sabi ni Ina, paano kung sumama loob? Or magalit sa akin? So, sabi ko kay Ina, dun mo malalaman kung talagang tinuturing kang totoong kaibigan din. Sabi ko kasi, ang totoong kaibigan, nandyan nakasuporta, pero sinasabi yung totoo. Sinasabi kung tama o mali na ba yung ginagawang actions. Sabi ni Ina, naku baka masira yung friendship namin, Mommy. Sabi ko, wala namang masama kung kakausapin mo siya ng maayos. Kayong dalawa lang, syempre. Kasi barkada sila eh. May mga friends sila na boys. So sabi ko, mas okay na kayong dalawa lang ang mag-usap. Tapos, dapat yung approach mo is very nice. Before mo sabihin sa kanya na hindi mo gusto yung mga actions niya, tanungin mo muna siya, bakit niya ginagawa yung mga bagay na yun. Baka sakaling maintindihan mo din yung kaibigan mo. It's okay to ask. Hayaan mo ding mag-open up yung kaibigan mo. From there, mag-ask ka kung okay lang ba na magbigay ka ng advice. Kung okay lang ba na sabihin mo yung nararamdaman mo or yung opinion mo or yung tingin mo. Sabi ko, I'm sure makikinig naman sa yung kaibigan mo. Kailangan nyo lang talagang pag-usapan. Tsaka maiintindihan ng kaibigan mo yung concern mo kung totoo siyang kaibigan. It's normal na sumama ang loob. Lalo na kung hindi pabor, 'di ba? Pero eventually kasi, marirealize din na, nasabi to ni Onni kasi concern siya sa akin. Nasabi to ni Onni kasi gusto niya na mapabuti ako. Hindi lang sa friendship, even sa relationship ng mga couples, even sa trabaho, kailangan lang nating maging totoo and i-direct natin sa tao yung concern natin. Kaysa pagchismisan pa natin or bigla nating iiwasan, syempre magtataka sila. Bakit ako ginughost ng tao na to? Kasi wala silang idea kung anong nagawa nila sa inyo. So, mas mabuti na maayos yung pakikipag-usap. Try ko kay Ina, hindi ka pwedeng basta umiwas kasi may pinagsamahan kayo. Sabi ko din sa kanya, those actions ba make her a bad person or a bad friend? Sabi niya, hindi naman kasi mabait pa rin siya sa akin, close pa rin kami. Sabi niya, hindi ko lang talaga gusto yung mga ginagawa niya. Natouch ako kasi sabi niya, alam mo kung bakit ko sinabi sa'yo, Mami? Kasi mas may experience ka. Sabi ko, thank you for telling me. Thank you for opening up. Tapos sabi niya, araso, Mami, kausapin ko na lang. Gumawa. Yun lang, natuwa lang ako kasi kahit papano, may nasi-share ako na life lessons sa mga kids.
And I think as a mom or as a parent, sobrang laking blessing na napapalaki natin yung mga anak natin na marunong mag-open sa atin. Merong tiwala sa atin. Yun lang. Habang lumalaki ang mga bata, mas nagiging close kami. Nakakatuwa lang. Kahit lesser na yung time nila with me and Alex. Ay, ang init. Gulat kayo, no? Nagulat din ako. At least, palagi pa rin kaming may oras na magkwentuhan, magbanding. Kapag nag-open up sa inyo yung mga anak nyo, magpasalamat din kayo sa kanila for trusting you and for believing in your advices. Kasi hindi lahat ng mga anak nag-open sa mga magulang. Mas komportable silang mag-open sa mga kaibigan nila. Meron namang iba na sinusolo na lang. Encourage nyo sila na meron silang kaibigan in you kahit magulang kayo. Bakit ko pa pinaplansya? Pambahay lang naman. Para maayos pa rin pag sinuot. Maliit na to kay Ijun, pero pinapagamit ko pa rin. Sayang naman eh. Pwede pang gamitin. Tsaka maganda tela nito, cotton. Sa Chadjo ko binibili yung mga pantulog nila. Gumagawa ng homework si Ina and si Ijun. Meron silang academy mamaya eh. Okay. Before I end this video, I wanna ask you a question to netizens. Since napag-usapan natin yung about sa friendship. Kung meron kayong close friend, tas bigla kayong iniwasan na hindi nyo alam ang dahilan, anong dapat nyong gawin? Tapos, nag-try kayong i-approach, pero deadma pa rin, anong dapat nyong gawin? Anong pwede nyong i-advise? Para, pwede ko ding i-share sa mga bata. Kasi kanya-kanya tayo ng opinion to netizens eh. And I think yung mga opinions nyo, nakakatulong din sa akin na pwede kong gamitin sa pagpapalaki sa mga bata. Okay, tapusin ko lang itong pagpaplansya to netizens. Thank you so much sa pagsama sa amin ng mga kids. Successful ang Filipino style breakfast. Nagustuhan naman nila ang corned beef. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone. Bye! Nabitin kayo? See you sa next vlog. Bye-bye everyone. Bye! Heart, heart!